Good morning sa inyo. Eto nga at nag-aayos na nga pala ako ng mga oras na to. Tapos maglalagay na rin ako ng bandana. Sa factory kasi ako papasok ngayong araw na to. Eto nga at magpa-part-time na naman nga pala tayo. Fast forward nga, nandito na nga pala tayo kung saan tayo magpa-part-time. Nasa loob na nga din pala ako. Tapos nagpalit na din ako ng bota. Eto nga, ang gagawin ko nga pala ngayong araw na to is magkakatay nga pala ako ng isda. Tapos eto nga, nagkakatay na nga ako ng ilang pirasong isda. Tapos nakalimutan ko, wala pala akong suot na apron na ganito. So ayan, nagsuot na rin ako. Tapos tinuloy ko na rin yung pagkakatay ng isda. Dito ko nga lang din natutunan sa Japan paano magkatay ng isda at magdaing ng isda. Yan nga palang hinihiwa kong isda, isaba nga pala yan. So ganyan nga pala yung pagkakahiwa kasi idadaing namin siya. Hindi na nga rin pala ako nag-gloves guys kasi sanay naman ako maghiwa or magkatay ng isda. Hindi ka na rin mag-iinarte dito kasi sulit naman yung sahod mo sa isang araw. Ang sahod ko nga pala dito is 4,000 pesos in one day. So yan nga, tinatanggal ko nga pala yung mga dugo malapit dun sa buto. Tapos tatanggalin ko na rin yung laman loob. Marami kaming nakatay ngayon guys, hindi ko lang na-videohan yung iba. Kumuha lang ako ng clip para ma-share ko sa inyo. So yan nga guys, naidaing ko na siya, ipapakita ko lang sa inyo. Tapos fast forward nga pala guys, hapon na nga pala ng mga oras na to. Tapos nag-uusap kami kung meron pa bang kakatayan at sabi nga wala na daw. Kaya naman kumuha na ako ng bucket para iligpit tong mga ulo na nahihiwa ko. And then lilinisin lang din pala namin yung mga isda. After malinis, lalagyan namin siya ng asin and then ilalagay siya sa bucket tapos ibuburo. Marami kami nagawa ngayong araw na to guys, hindi ko